Ang team na to karong kapuntagon, balik ko na ko, the 7 portals in realizing our true identity. Okay? Sa di pa ka maka-realize or maka-experience imong true identity, you have to enter the 7 portals pa before ka maka-realize imong true identity. Okay? Balik ko na ko, ang atong theme this morning is mauni, the 7 portals in realizing our true identity. Number 1, Luke chapter 23 verse 34. Paliw ko kapli. Paliw ko basa. Amahan, sa iluwa sila, na wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. O, ibahin nila ang iyang sapot, inaagi sa ripa. Ang sentro dito, ang mga tao na nagtanaw, samtang nagbugal-bugal kaniya, ang mga katagpuan sa mga Hudiyo na nagimon. Iluwas niya ang uban, ipaluwas niya ang iyang pagalimod, kung siya mauman ang Mesiyas na nagpili sa Diyos. Ibugal-bugalan usap siya sa mga sundalo. Idurog sila o ditunulan siya aslog. Diya lang, 23. Luke 23:24. Paliw ko basa ra gud dihag balik, kana lang 34. 23:34 lang. Kana lang 23:24 Bagnerio. Paliw ko basa brad. 34 lang. Kapag abot nila sa dapit na dilansang at inalag ang kalapira, inalag nila ni Jesus o mga duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuong o ang usa sa iyang wala. No, 34. 23, 34 brad. 23:34. Ah. Kanya, mingon si Jesus, Amahan, pasaynuwa sila, kaya wala sila maahibalo sa ilang gibuhat. Okay, diha lang. Ang pinakaunang pulong or pinakaunang portal nagaingon, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Kung imong tanawon ba, imong yung pamalandungan bitaw sa espiritu bitaw, pamalandong kag may ba? Grabe si Jesus. Iya pang gilabanan ang mga tao nga nagdaog-daog niya at tubangan sa iyang amahan. Gilabanan niya sa iyong nagkaanak. Kita pa to, magampo ta, Ginoo. Siluti ra gud sila. Pagkakita nimo sa nagbinuang nimo nga nadagma, dak ikabaan. Dili gina sa kinaiya ni Kristo nga igsoon. Ha? Dili gina sa kinaiya ni Kristo. Tanawahan yung sisulti niya, Father, forgive them. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Sa isulti niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So Ginoo, pasaylua sila. Yawa sila kibaw sa ilang sa wa sila kalibutan, wa sila kibaw sa ilang gibuhat. So kung imo sa nang tan-awon diha, kung imo tan-awon ba? Ngano na kaingon mas Jesus nga, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Ang number one problema sa tao, sa ako nang gikaingon, ignorance. So may tawag mo ng tao may kalibutan sa ibuhat. Ignorante. Usbo na ko, unsay tawag mo ng tao may kalibutan sa ibuhat? Ignorante. So sa ato pa, ang problema sa tao, ignorance. Muna ang Bible mga igsoon nagsulti, no? Una ba na balik ako basama no? Akong state yung balik na naas John chapter 8. Unsay gisulti sa Bible? Muna gisulti sa Bible. You shall know the truth and the truth shall set you free. Kita
kinahanglan mahibaw sa kamatuoran. Dili ang pagsabot sa kamatuoran ha, balik ko nako, dili ang pagsabot sa kamatuoran ha, kundi ang pag-ila sa kamatuoran. Unsay gisulti sa Bible? You shall know the truth and the truth shall know the truth and the truth shall set you free. Wa mo ingon ang Biblia, understand the truth and the truth shall make you free. Wala, ang gisulti sa Bible, you shall know the truth and the truth shall set you free. So ato ang obligasyon ang pag-ilas kamatuoran unsa pa gisulti sa Bible. Buy the truth and sell it not. Sa ato pa ang kamatuoran ay presyo. Ang presyo na ang kamatuoran ay presyo, imo nang bayaran. Unsa may bayad sa kamatuoran? Imong kinabuhi nimo. Imong oras, imong panahon, imong hunahuna nimo, mental energy nimo, imong kasing-kasing nimo, imong lawas, imong panahon ibayad nimo sa kamatuoran para maangkon lang nimong kamatuoran. Og diha sa imong pag-angkon sa kamatuoran, makabaton ka sa gitawag nako kagawasan. Nganong nagapos man kas problema? Because you don't know the truth. Ngano nagapos magkas pangwarta? Because you don't know the truth. Ngano nagka-problema magkas imong relationship? Because you don't know the truth. Unsa may hinungdan sa imong kalisod ron? Dili ang imuhang pagkawalay trabaho, dili ang imuhang pagkaway grado, kundi ang imuhang imong kaskuang ano nagkalisod-lisod ka kay wa kay grado, naa may mga way grado nga perti dato ah. O di ba? So may problema nimo, ang problema nimo is wala kay kalibutan sa kamatuoran. Ngano na high blood man ka? Wa man kay kalibutan sa kamatuoran. Ingon ka, ang kamatuoran si Jesus Christ. Agoy, broad kay na tanan. So unsay problema sa tao? Ang problema sa tao is ignorance. Ingon si Jesus, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Wa sila kahibaw sa ilang gibuhat. Sa ato pa, ignorante sila. Kaya wa man sila kalibutan sa ilang gibuhat. Muna miingos Jesus, pasaylua sila amahan, kaya wa sila kalibutan sa ilang gibuhat. Unsay theme na to this morning? 7 portals in realizing our true identity. The first portal is forgiveness. Balik ko na ko. The first portal is forgiveness. Sa inang kami ingon siya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Ang mga tao nga nagdagmal niya, nagdaog-daog niya, naglatigo niya, nagpasakit sa iyaha. Nagpasakit sa iyaha, ha? Nagpasakit sa iyaha. Iyang gilabanan at tubangan sa Dios. Di na mahimok sa tao, mga igsuon. Kung atong tunan ang Feast of the Passover, kung atong tunan ang Feast of the Passover sa Exodus chapter 12, giingnan ang mga Israelites sa unang buwan, sa unang buwan ha, first month, sa ikanapo kaadlaw magkuha ka karniro. Noon sa Feast of the Passover ha, magkuha ka karniro. Eksamino ni mugmaing karniro, verse 5, kinahanglan ang karniro without spot or blemish. Kinahanglan perfect ang karniro. Walay kagid, walay nuka, walay samad, tambok siya, di po siya sobra katambok, di po siya sobra kaniwang, perfect yun siya. Ini ka 14th day, ihaw nimo. Pag humag-ihaw, imong sugbahon, pag humag-sugba, imong kaunon. Si Jesus atong Passover lamb. Nisud sa Jerusalem sa ikanapo kaadlaw sa unang buwan. Gidakop siya og sud sa upat ka adlaw, gi-examine siya. Examine for unsa man, for purity. Gi-examine siya for purity. Tan-aw gid siya. Ang unang nag-akusar niya og nangitag sayop sa iyaha ang mga gitawag natong Herodians, Sadducees, Pharisees o mga lawyers sa ilang panahon. Kung imong tun-an ang Matthew 22 verses 15 to 46, diha nimo makita nga ilag yung ipakita sa sayop si Jesus. Wa sila nakitang sayop. So in other words, he was examined sa unsa man.
religious authority sa iyang panahon. Ang sunod nag-examine sa iyaha is ang civil authority sa ilang time. Asa man na nimo makitaan? Luke chapter 19. No, John chapter 19. Kung imo nang tunan ang whole chapter. Luke chapter 19, gikilati siya maayo ni Caiaphas o ni Poncio Pilato. Unsay gisulti ni Pilato sa verse 6 sa chapter 19? Wa ko'y nakitang sayop sa iyaha. Ala, ilansang na siya sa cross. Sinan mo, wa siya nakitang sayop. Kunya, girikumin siya para ilansang sa cross. So kung imong tan-awon maayo ang types and shadows sa Old Testament, imong tan-awon ba? Adi ni mo'y team na to ha, partners, forgiveness. Kung imong tan-awon ba ang Passover ba sa Old Testament, kinahanglan perfecto gyud. Pag-abot sa life ni Jesus, gi-examine siya sa religious leaders, gi-examine siya sa mga civil authorities ilang panahon. Sa dihang na-diskubrihan sa ni Pilato, wala siya sala, nang hinaos Pilato, niingos Pilato, halay, lansang na niyos cross. Palig kong ablis yung Bible. John chapter 19 verse 6, ato sa nabasahon. Sa dito na para yun. John chapter 19 verse 6. Brad Albert, palig kong basa, Brad. Busa sa nakita siya sa mga pangulong saserdote o sa mga sulugoon, sila misingkit nga nagaingon, ilansang siya sa cross, ilansang siya sa cross. Si Pilato miingon kanila, buhaan ninyo siya o ilansang ninyo sa cross, kay ako walay nakita kaniya nga kasalanan. Matanawa? Ang karniro di man pwede patyon kung dili tupong ang tiil. Kung naikagid, naisamad, naidiprinsya, di pwede patyon. Ang patyon, ug ang sugbaon, katog yung perfect. Sa life ni Jesus, wa siya sayop. Now, lahi ni diri, we are talking about 7 portals in realizing our true identity. Unsay gisulti ni Jesus, ani Paul, lingon si Paul, for I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. So, ikaw o ako will identify to the death of the Lord Jesus Christ, will identify to the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Ikaw o ako mo identify sa iyang pagkalansang sa krus. Dili bot pasabot nga magpasan-pasan tag krus des gawas. No, dili na mao. Dili na mo'y message. The message is we have to identify spiritually sa iyahang pagpakamatay. Nakuha ko ninyo? Sometimes ang proseso nga atong agian sa dili pata malansang sa krus sakit. Ngano mo ingon man kung sakit kung way makatudlo nimo magdepresyon ka? Ngano man mo ingon man ka, Ginoo, nagbinuutan man ko sa akong pagkabana. Nagbinuutan man ko sa akong pag-asawa, wa man ko'y nabuhat nga sayop. Nganong ingon ani may akong giagian? Makapangutana ka ba? Ngano man Ginoo, unsa may sayop nga akong nabuhat? Wa kay sayop. Tungod kay wa kay sayop, litsuno na ka. Sa gibuhat sa karniro, di man pwede subahon tong naidiprinsya. Na pag gani kay kinaiya nga mo baos, di pa ka pwede ilansang. Ha? Baos mo ka. Bisan na gani siguro gilansang ang imong duha ka kabot pati imong tiil kun ay mo duol mo imo siguro lutan. May lagwa kay COVID kay di ka duulon. Lisod ni mangluwa ni na COVID, patay, takdan nyo ka. Sige, kita mo lisod. Kasi makapangtanan kasi kung galing mong bagino, ngano man nga may go through magkuani ng mga problema sa kinabuhi. Nagtinarong ko sa akong relationship sa imuha. Nagtuon ko sa Word of God. Nag-spend kong time diha sa imong
pulong sa akong pagtuon, pamalandong, niyat nganong ni go through mo kuning grabe kay nga pagsulay. Gisakit ka sa imong silingan, gisakit ka sa imong kaliwat, daghan kang gilabay istoryang dili mao sa imuha. Yat niliak ka kay wa kay kalibutan. Pero once makahibaw ka nga dili mo qualify nga ilansang sa krus ang naay diferensya, magpasalamat ka sa Ginoo. Ano man? Pasalamatan natong Ginoo, ano gilansang pasalamatan natong Ginoo kung ilansang nata. Kasi pasabot ako, pasalamatan natong Dios when we start to realize that Christ is our identity. Pasalamatan natong Ginoo. Ngano man, the moment we realize that Christ is our identity, mo identify ka sa iyang experience sa cross, sa iyang kamatayon, o sa iyang pagkapanhaw. Nakuha ko niyo mga isuon. O sa isultin Jesus, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Gilabanan niya ang mga nagsakit niya. Pirmiro pala ng portal, pasaylo. Pero sultian ta mo, pertigyod pagka-importante ana. Importante kay ng pagpangayog pasaylo. Importante na kayo. Ano man, sa ako nang gikaingon sa inyo ha, daghang mga Domingo nga nangagi, na dili makumplito ang mensahe sa forgiveness kung dili nato na siya i-associate sa word, command, responsibility. Sige ko pamalandong anong forgiveness ba, then ni-drop sa akong espiritu ang pulong nga nag-ingon. Morning words, Holy Spirit, sa kasing-kasing ha. Karon lang si Manaha. Without forgiveness, there is no blessing. Grabe no? Kita tanan blessed na ta. Pero gamay ray naka-realize, naka-experience sa blessing. Ano man, to realize God's blessings, we have to forgive. To realize God's blessing, we have to forgive. To realize God's power and dominion, we have to forgive. To realize God's wisdom and God's grace, we have to forgive. Ngano man, ang una laging portahan padong sa trono, forgiveness. Kaingon ka ba, ngano man na yun ana naman na pastor, nga ngano man na Brad, nga ang Yahweh sa panalangin pasayloman, o ang Yahweh sa panalangin, ang Yahweh sa dominion pasayloman. Ngano man nga ang Yahweh sa wisdom o grasya pasayloman. Ngano sa may relationship ana, balikon ako ang pulong forgiveness, i-associate na ko sa pulong command responsibility. Balikon ako kung panalitan. For example, aniha, battalion company commander ka. Nakasa ang imong tao. Dili ang imong tao mo'y makikatubang sa imong labaw. Ikaw mismo mo'y makikatubang sa imong labaw. Ikaw mo'y mga ipasaylo sa imong labaw sa gibuhat sa imuhang mga tao nimo. Now remember, throne sa Griego is tronos, and it means power, dominion, and authority. Di lakay ka na. Throne speaks of God's grace. Throne, unsa pa? Wisdom. Nagkuyog na. Di na mo pwede buwago ng wisdom o grasya. Asa man ng wisdom? Naas tronos Ginoo. Kung imong tan-awon, tun-an na tong Mark 11. Mark 11 ha, unsay gisulti Mark 11, have faith in God. 11:22, have faith in God. 23, power of the spoken word. 24, ang gisgutan diha, kung nakay pangandoy, kung magampo ka, tuhuan nimo, imong madawat. Pag abot sa 25 o 26, unsay gisgutan? Forgiveness. So when we talk about faith, kung maghisgot ka pagtuo, related as forgiveness. Kung maghisgot sa kag forgiveness, related na sa pagtuo. Kung maghisgot kag forgiveness, connected na siya sa power of the spoken word. So kung gusto ka nga naay gibug-aton ang imong pulong, usbon ako, kung gusto ka nga naay kabug-aton ang imong pulong, kung gusto ka nga naay power ang imong pulong, kung gusto ka nga naay dominion ang imong pulong, nga naay presensya sa Holy Spirit ang imong pulong, then we must practice forgiveness. Unsay gibuhat ni Jesus? Niyon sa exulti niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Jesus Christ is accessing universal
authority, universal dominion. Nga naman, siya may nidupas amahan sa tao. So sa ato pa, he is a man of authority. So kung naa kay position of authority, man of authority ka, man of responsibility ka, nagpasabot na nga nagpuyo ka sa estado sa grasya. Nagpasabot na nga nagpuyo ka sa estado sa wisdom sa Ginoo. Kaya di man sa kakaplos authorities Ginoo kung wa kay wisdom sa Ginoo. So ang portal ani para ma-experience nimo kinahanglan makat-untag pasaylo. Tingala ka nganong wala may matingala ka daghan kag pag-ampo o wa matubag. Check your heart. Kaya ngano man ni daghan man kay ko prayer wa man gitubag-tubag ngano man. Study Matthew chapter 6. Unsay gisulti diha? Pasayloan tanan nagasa nimo para imo lang itong amahan pasayloon sa kaniya. Before ka mag-ampo pangayo pasaylodaan. Lord, search my heart. Susiha akong kasing-kasing Ginoo. Ipasusi imong kasing-kasing hunahuna at tubangan sa Ginoo. Libog ka hano man Ginoo eh. Wa magitubag akong pray. Anong hunit man gyud kay grasya panalangin tungod kay wala ka makapasaylo. Pasaylua gyud tong imong mga silingan nga nakapasakit nimo. Pasaylua ang imong mga kaliwat nga nakapasakit nimo. Kung gusto kang mo-realize sa presensya sa Ginoo, mo-experience sa presence sa Ginoo, mo-experience o mo-realize sa grasya, sa wisdom, sa power o dominion sa Holy Spirit, we need to practice forgiveness. Again, ang theme this morning is 7 portals in realizing our true identity. You cannot realize your true identity not until we practice forgiveness. Forgiveness, number 1 pa ganina. Number 2, Luke 21 verse 23. Luke 23 verse 43. Balikon ako. Luke chapter 23 verse 43. Paliw kog basa. Luke chapter 23 verse 43. O si Jesus mingon kaniya, sa pagkamatuod, magaingon ako kanimo. Karon magauban ka kanako sa paraiso. Verily I say unto thee, today shall thou be with me in paradise. Today shall thou be with me in paradise. Ayaw mo kalimot nga si Jesus Christ ipatungan og duha ka tulisan. Ang usa nagbugal-bugal sa iya, giingnan siya. Bago pagay ka naghimog milagro ato na gisimana. Unsa naman karon? Ibitay na magakuyog namo. Ibitay na magakuyog namo. Umhanan magaka luwasay mo ko galingon. Pag luwas mo sa ko galingon, luwas sa amin. Pero unsay gisulti sa katulisan? Mao ni gisulti sa katulisan. Ay pagbugal-bugal diha. Wa ka kaila kinsa na yung bugal-bugalan. Gingnan niya ang Ginoo, kung muadto na ka sa imong gingharian, hinumdumi ko. Ang sige sulti ni Jesus, karon dayon, dalhon ko ikaw sa paraiso. Today shall thou be with me in paradise. Karon dayon, dalhon ko ikaw sa akong paraiso. Kung imo nang tanaw ng verse, no? Tulisan ko to. Tulisan. Sa pagsultila ni Jesus, today shall thou be with me in paradise, guba na ang atong doktrina o pamaagis kaluwasan. Naguba na ang atong doktrina o pamaagis kaluwasan. Unsa may atong doktrina sa kaluwasan? Kinahanglan atong gyud mapasabot ang 4 spiritual laws of salvation. Guba na.
Aritas traditional nga born again, na nag-practice sa mga punto nga wala sa Biblia. Unsa may gi-practice sa mga traditional born again nga wala sa Biblia? Sinner's prayer. Nag-sinner's prayer ba ang tulisan? Wala. Nag-ampo ba siya sinner's prayer? Wala. Nagbuhat ba siya maayo? Wa na'y panahon para mubuhat og maayo. Ano man? Gibitay naman sa krus. Nabautismuhan ba siya? Wala. Pero ang isulti sa Bible, ang isulti ni Jesus, today shall thou be with me in paradise. So my point is, ikaw, when you start to identify, ikaw ako, when we start to identify to the Lord Jesus Christ, sa'y makondem ka? Magtanaw kasi mo experiences ba? Moingon ka, naunsa man niya akong experience, wa may kalainan sa mga tulisan ug mga kawatan. Ngano man nga mi go through man ko ani klasihas kalisod. Again, ayaw gyud kag kawa. Ayaw gyud kag kawa mga igsoon sa unsa man. Sa saktong panghuna-huna, saktong pamalandong. Na anybody who identify through the Lord Jesus Christ, kinsa tong mo identify niya, will always be crucified. Nga patungan sa duha ka tulisan. Kuhaan ninyo? Now, ang point diri is, today shall thou be with me in paradise. Kining gitawag na to paraiso, di ni literal nga lugar. Dili ni literal nga lugar. Kanang gitawag na to heaven, di pud na literal nga lugar. I-accuse ta nga wa na kuno tay langit, dili na tinuod. Naay langit pero lahi lang atong definition sa ilahang definition ug unsay langit. Ang definition sa traditional born again unsa ang langit? Literal nga langit. Tua unahan sa Pluto. Hello. Tua dito, perting layo Literal ilang langit, literal ilang paraiso. Well, this is how we define heaven, and this is how we define paradise. Paradise is a spiritual realm. Simple lang kayo, di na kumukay verses mga igsoon. God is Spirit. Ang Dios Espiritu. O nagpuyo siya sa espirituhanong dapit. Ngano nagpuyo man siya sa espirituhanong dapit? Una sa tanan, ang gisultis Biblia, siya naa sa tanang dapit. Kanalandaan. Bungkag ng picture nga naa sa imong utok diya nga tuwa unahas Pluto, unahas Mars. Ano man? Naa sa tanang dapit, na verse sa Biblia. Nga even the heavens cannot contain God. Sa inang gana, sa kadako, sa Ginoo, di siya masuod sa langit. Sa inang gana, ano di man siya masuod sa langit? Unsaon po niya pagkasuod sa langit, nga naaman siya sa tanang dapit. Kung imong literalon ang langit, di siya masuod. Ano di man siya masuod? Naaman siya sa tanang lugar. Now again, balik ko sa definition unsang paradise. Mga isun, paradise is the spiritual realm. A state of consciousness. Kana bitang tao nga himatyon. Kung wala na sa Ginoo, no? Magkisi-kisi sa di pa mamatay. Nakakita gyud kog namatay sa tsungwa nga nagdelirium. Grabe yung kisi-kisi niya, so pa siya mamatay. Traditional pa to ng mga Christians mo yung ito, wala na. Nagkisi-kisi na. Nagkikuha na sa panuway. O, di ba? Kisi-kisi. Pero nga naman, kung ang Christian, mubiya sa lawas, peaceful man ang naong. Tungkol kay at that time, labinag nag-ampo ang tagtungod, nag-ampo, nag-worship, niya, kitugyan siya sa Ginoo, naapa siya sa lawas, na-experience siya ang paraiso. So paradise is a state of consciousness or paradise is a state of being. Paradise is now.
Mahimo lang paraiso ang imong kinabuhi kung imo nang putlon ang pagsigig huna-huna sa imong kagahapon. Mahimo lang paraiso ang imong karon kung putlon nimo ang sobra nga paghuna-huna ug mag-unsa kas ugma. Kung magsigi kag huna-huna ug unsay ugma, madugay nimo huna-huna, mabuang ka. Ha? Nakuha ko ninyo ang lesson? Amen, amen. Maabtan kag tunga-tungang gabi, mabutagan kag pinsar ug magunsa kas ugma. Nagsulbad ka og problema nga wa diha. Akong question, masulbad ba nimo ang problema nga wa diha? Di na nimo masulbad, oy, mapangandaman lang. So, pagsulbad na, wa na mag-exist. Hello? Paras ba itong bata ba? Ingon niyang papa, magpatukod tagbalay diri, na naminaw ra ang iyang anak niya. Dos andana sa tukod diri nga balay. Sa dugay inistorya sa iyang papa sa iyang mama niya nga magtukod og balay, mao ni pinakakwarto niya. Unsaon mo tana nga sa unsaon mo na sa ay simple rin na butangan naman nagdamba ang kilid ana diri ana makakatkat ang panday. Sus isagbat mo ng bata. Ningon mo ng bata nga pamukat-kat ko sa damba ha. Ningon nga man ayaw jud ka kat-kat sa damba. Kay mahulog ganin ka mapiang ka. Mukat-kat lagi ko pa. Ni-insist man gid ang bata nga mukat-kat siya sa damba. Nabunalan. Wa pagani ang damba. O wa pagani siya makakatkat sa damba, gikulata na siya sa amahan. Kaluyas bata. Kita mga igsoon, ang punto diha is, gikulata na to maya itong kaugalingon pagpinsar ba sa mga butang wa diha. Nadaka sa mga kahadlok sa kinabuhi. Nagsigi kag tan-aw sa mga butang nga imong gikahadlokan. Unya mo'y isigi nimong pamalandungan. Mo'y isigi nimong pamalandong. Siya unsay hitabo nimo? Naparanoid ka. Nabuang ka na dugay o pininsar mga igsoon sa mga problema nga wa diha. Ano ko ninyo? Paradise is now. Asa man imong kagahapon? Asa imong kagahapon? Wala na. Asa man imong ugma? Pwede ba nimo dalhon ang imong kagahapon kay akong tan-awon? Di mo madano. Pwede ba sa di mo makuha ang imong kaugmaon kay akong tan-awon? Unsa may nag-exist? Ang tao makapanghambog lang kung maghisgot siya sa kagahapon. Ang tao makapanggulat lang kung maghisgot siya sa kagahapon. Pero pupuyo kas karon, dato po parehas na ta. Dato po parehas na ta. Ano man? Ay, paghisgot siya mo kagahapon. Nga magkuyog tanduha. Adi yung kakapanghambog. Huwag may hisgot tayo sa kagahapon. Kung wala hisgot tayo sa kagahapon, adi yung kakapanghambog. Parehas na kita. Kuha ko niyo mga igsoon. Pero mukuyog ka, nya, maingon ka ako, gilingi ko kani anto. Ingon sa usa, mas labaw na ko. Ingon sa na itong usa, unsa man yung abilidad? Sa hawd ko sa kuan, sinumbagay sa kuha. Ingon na yung usa, sinumbagay na yung muha, baksir ko. Ingon sa ikatulo, sa tayo mo ha, sinumbagay, ikaw, baksir. Ako, 5 kabog akong giluba. Ikan ko sa prisuhan. Huwag hindi ko maghambog. Hambog ka, nagluba na kong 5 kabuok. Dito ko sa prisuhan ba? Ngayon siya. Napay, mas labaw na ko dito. See, kita mo? Mahugmag pala bunay. Kung magpuyok ta sa atong kagahapon, tintin yung kagahapon, ano man, online nada, ano man na si Mutok. Kung sa may importante, ang karon. Ha? Balik ko na ko, what is important is now. Anong gitawag na presence?
Gikan man na sa root word present. If we want to experience God's presence, we have to be present. Hello? If we want to experience God's presence, we have to be present. Kung dili ka present, absent ka. Simple rin yung kayo. Nganong tawgon man kasi mo maestra nga, unsa man ni si Juan, absent-minded. Sa tawag mo na absent-minded. Gatanaw sa maestra, ang uto ko kasing-kasing dua sa gawas. Tawgon sa maestra, di kadungog, pero nagtanaw sa maestra. Ano man? Loading. Anong loading man? Tuwa man dito. Ha? Nagpuyo man siya sa future. Take note ha? Nagpuyo man siya sa future. Ano man? Nagsinyo man sa paabot kung kanus mahuman ang ilang klase kay magduwa sila sa gawas. So, tawag mo na. Future. Yung si tawag mo ng mga tao na nagsihilak. Ha? Nagpuyos ka kahapon? Wa ka move on. Imbis ang kagahapon mulabay, ang nahitabo, mikuyog siya sa milabay. The moment we identify to the Lord Jesus Christ sa iyang kamatayon sa cross, sultian tamo, naakas present. And you can bring somebody dito sa paraisos Ginoo, kung kinsa tong maminaw nimo. Kuha ko ninyo mga iso. Katulong-pulong. John chapter 19 verse 26 and 27. Paliw kong basa. Usa sa nakakita ni Jesus ang iyang inahan o ang tinunan sa iyang gihigma nga nagatindog sa duol. Niingon siya sa iyang inahan, babae, tan-awa ang imong anak. Niingon siya sa tinunan, tan-awa ang imong inahan. Sugan niya kung pagkaha, gidawat siya sa tinunan ngadto sa iyang pagkalimong balay. So kita mo, makaingon ka ba na unsa ni Jesus? Uwang ni batasan si Jesus? Gitawag man ang inahan babae, tanawa imong anak, anak tanawa imong inahan. Kaingon ka ba unsa man ni Jesus? Uwang ni batasan si Jesus? Ay law meaning ana mga igsoon. Dili sa ingon nga wala siya batasan, naghinumdum mo tong bata pa siya. Nga nagpabilin siya sa templo, wala niyang ginikana niya nanguli na. Niya natingala iyang mamagpapa nga wa siya. Gipabalik siya dito sa templo, gipapangita siya. Niya nakitaan siya dito, giingnan siya imong mamagpapa ba, imong mamagpapa imong mga igsoon, nangita si Muha. Ba mo sa tubag ni Jesus? Kinsa akong igsoon, kinsa akong amahan, o kinsa akong inahan, kung dili siya nga nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Naingon tayo panultihon dito, maingon sila na blood is thicker than water. Mas baga gikuno ang dugo kaysa tubig. Blood is thicker than water. Pero gi-upgrade ko na mga ison, if blood is thicker than water, then spirit is thicker than blood. Spirit is thicker than blood. Usahay, ani mo mga igsoon sa natural. Dili nimo parehas og espiritu. Dili na nimo parehas og kultura sa panghunahuna. Dili na parehas nimo kultura sa imong kasing-kasing. Dili na parehas nimo pagtuo. Pero igsuon mo sa dugo. Pero magkuyog mo, di gyud mo makasinabot. Asa may bugat diha ron. Ang igsuon nimo sa Ginoo o ang igsuon nimo sa dugo nga di gyud mo makasinabot. Nindot mga igsoon, kung igsoon pa nimo sa dugo, nga igsoon pa nimo sa espiritu, nindot kayo na. Pero subok kayong pamalandungon, daghan sa atong mga igsoon sa dugo, lahi gyud og prinsipyo sa ato ang prinsipyo nga nakatunan sa dihang miduol ta sa Ginoo. Ano maingon ko, if blood is thicker than water, spirit is thicker than blood. In other words, maingon si Jesus,
Inahan, tanawa imong anak, ni-identify siya kung kinsa siya sa iyang kinasuluran. Wa na siya mo identify ani, kay kung ni-identify pa siyang unod, mo ingon siya, ma, tanawa akong igsoon. Dong, tanawa itong mama. Say, makaingon ka, ni batasan si Jesus, ay, mauna siya impact when you start to realize who you are. You only recognize God as your Heavenly Father. Okay, proceed ta. Ikaw pat kapulong. Matthew 27, verse 46. Matthew 27, verse 46. Verse 46. 27, verse 46. Palihog kong basa. Ug sa haduol na ang ikasiyang katakna, misinggit si Jesus sa usa ka makusog nga tingog nga nagaingon, Iloy, Iloy, lama sabachthani, nga kung mubaron, Diyos ko, nganong gibiyahan mo ako? Matthew 27, verse 46, my God, why hast thou forsaken me? Ingon ka ba, nagtinarong ko, Ginoo sa akong relationship nimo. Why problema ako gibuhat na ko Ginoo ang normal nga buhatonon sa usa ka tawo nga nakaila sa imuha. Nagtuon ko sa imong pulong, nag-spend ko time sa pagtuon sa imong pulong, nag-pray ko, ni fellowship ko, gidedicate ako kung kinabuhi nimo nganong man Ginoo nga naa man gyud times nga mubati man gyud kog kahawang sa akong kinasuluran nga makaingon ko Ginoo pastang layo agid nimo. Sa gisulti ni Jesus, my God, why hast thou forsaken me? Anyone who identifies to the death of the Lord Jesus Christ, ang kinabuhi sa intercession, dili na butang imong gibuhat. Subon ako, kung ikaw intercessor, ang pag-intercede sa imong isig katao, dili na usa ka buluhaton para sa imuha, kundi nahimo na nimong kinabuhi. Ano maingon ko nga intercessory prayer, nahimo na nimong kinabuhi. Unsa may day buhaton sa usa ka intercessor? Ang usa ka intercessor ha, mudupa na siya sa sala sa mga katawhan nga gibuhat at tubangan sa Dios. Sala sa katawhan na gibuhat at tubangan sa Ginoo, sila'y mudupa na. Mao ni gitawag na kog intercessory prayer, kung litang hingon ka Ginoo pasayloa sila, kana bitaw mag-ampo na ka in behalf sa uban, kana bitaw mag-ampo na ka para pasayloon ang uban, kana bang mag-ampo na ka in behalf para sa imong isig katawo, bitaw mag-ampo ka sa imong igsuon, mag-ampo ka sa imong inahan, mag-ampo ka sa imong kaliwat, mag-ampo ka sa imong igsuon sa simbahan nga panalanginan sila, maka-experience sila grasya, pasayloon sila sa Ginoo. Mao nay kinabuhi sa usa ka intercessor. So, sa dihang mo identify ka, tanaw ha, kasagarang mga intercessor, matingala ka, ano man yung mga intercessor, dali ram gyud kay ni makahila. Ilang mang mabati ang kasing-kasing sa Dios. Ilang mang mabati ang kasing-kasing sa Dios. So, sa dihang mangayo sila pasaylo para sa uban, ilang pasanon sa ilang kaugalingon ang sa kalibutan, mao na nahitabo ni Jesus. Ngano man, palikog basa 2 Corinthians 5:17. 5:21, 2 Corinthians 5:21. Second Corinthians 5:21. Tanaw na to, ngano man nga miingon si Jesus, my God, why hast thou forsaken me? Siya nga wala makaila og sala, gipakasalaan siya tungod kanato. Aron kita diha kaniya mamahimong pagkamatarong sa Dios. Basta pataglaruha, paliko basa sa English. 2 Corinthians 5:21. Christ was without sin, but for our sake that we may share sin, in order that in union with him we might share the righteousness of God.
Amen. Praise God. Sa imuha, Anne-Marie, balik ko basa na God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. He was made to be sin for us. Mingon siya, my God, why hast thou forsaken me? In other words, di gyud nimo malikayan. Nasa dihang mo experience ka kamatayon sa cross, maka-identify gyud ka sa imong pagkatawhanon. Usbon ako, sa dihang mo identify ka ni Jesus Christ, di jud nimo malikayan nga maka-identify pug ka sa iyang pagkatawhanon, nga makasulti ka, my God, why hast thou forsaken me? Nganong gibiyaan man siya sa Dios? Kibaw pa mo nganong gibiyaan siya sa Dios? Ang Dios balaan. Balaan kay ang Dios, mga igsoon. Unsay gibuhat ni Jesus, nahimo siyang sala para nato. Ngano man, para ikaw ug ako maka-experience sa pagkamatarong sa Dios nga gasa. Nakuha ko ninyo, mga igsoon. Kini nga verse paborito kay nistanan sa mga iglesia ni Kristo pag maglalis na mo. Kung Dios bas Kristong tao, ganahan kay iglesia ana. Ano man, ilam na kang basahan na nga verse, oh, kita mo ani, kung Dios pa ni ano, misinggit man ni siya, my God, why hast thou forsaken me? Tao, giday siya. Sa iyang lawas, tao din siya. Kung namoy may iglesia ni Kristo, namoy iglesia ni Kristo nga makashare ninyo, ayaw sa supaka pag moingon siya nga si Jesus Christ, tao. Tao man ang brad, di mo ginarato masupak. Ang ilang supakon diya, pag musulti ka nga siya, Dios at the same time. Di na sila muuyon, anak. Kaya moingon man sila, ang Dios, walay sinugdanan o walay katapusan. Si Jesus, brad, si Jesus Christ, brad, na may sinugdanan, na may katapusan, so di siya qualify, mahimo siya Dios. Kaya ang Diyos, according sa Bible, walay sinugdanan o walay katapusan. So, saan man na mo pa-explain sa kuha nga si Jesus Christ Diyos? Nahon sa nato, yung pagkatao. Si Jesus, brad, di gyud na mahitabong Diyos. Ano man? Naaman siya sinugdanan, naaman siya katapusan. Pero si Kristo, walay sinugdanan, walay katapusan, nga naasod ni Jesus. Kuha ko ninyo? So in other words, ang born again o ang iglesia naglalis. Sa punto nga di kinahanglang lalisan. Nga naman, sakto ang iglesia, sakto po ang born again o katoliko. Unsa may punto sa iglesia, si Jesus Christ tao. Unsa may puntos born again o katoliko, si Jesus Christ Dios. Sakto ang iglesia, sakto ang born again. Dili angay lalison. Ano man, tao siya, 100% ang iyang lawas. Pero ang naasod niya, Dios po, 100%. Kuha ko ninyo mga igsoon. Niuyon ta, nga siya anak sa Dios. Pero di yung ka mauyon, nga siya Dios. Wingon ka, anak ra gyud na siya, di gyud na siya Dios. Time pa, unsa man na iyang pagkaanak? Anak sa Dios. Di na lang ta maglalis, balihan na lang ng anak sa Dios para makasabot ka. Balihan anak sa Dios. O di na ta maglalis. Ay mo nang isulti. Dios na. Kung ninyo. So pag-ingon niya, my God, why hast thou forsaken me? Ni-identify siya sa lawas. Sa iyang pagkatao. Nga nung naka-identify man siya sa iyang pagkatao. Once we identify sa atong pagkatao, mabati gid mo na layo kay Dios sa imong kinabuhi. Muna miingon ko mga igsoon, kinahanglan magmatata. Ato ning tan-awon sa lain nga perspective ang 7 last words. Usbon ako,
kinahanglan tan-aw na to sa lain nga perspective ang 7 last words. Una ang atong tema this morning is 7 portals in realizing our true identity. 7 portals in realizing our true identity. So, sa diha nga naka-experience ka sa gugmas Ginoo, sa diha nagpalawom ka sa imong relationships Ginoo, naagyoy panahon, di gyud na nimo malikayan nga maka-identify ka sa imong lawas. Di gyud na nimo malikayan nga makaingon sa ka, Ginoo, asa man ka? Ayaw kalimot mga igsoon nga nisud na ka sa ikaw pat kabutahan. Okay, paligog ablis yung Bible. John chapter 19 verse nanatas ikalima ka portal ha. 5th portal. John 19 verse 28. So tapos niini sa himbaluan ni Hesus nga ang tanan kita aron matuman ang kasulatan miingon siya, miingon, giuhaw ako. Diri makita gihapon nato nga ni-identify siya sa mabaw lang nga interpretation ha, mabaw nga interpretation. Diri makita gihapon nato ang iyang pagkatawhanon. Kay kung ni-identify pa siya sa iyang pagkadiyos, di gyud siya uhawon. O di sa gyud siya mo sulti, my God, why hast thou forsaken me? Diri makita na to nga ni-identify siya sa iyang pagkatawhanon, kaya naman, kay giuhaw siya. Pero unsa may meaning ani spiritually? Kaya kung literal lang, di man ni makapanalangin sa toa. Usbon ako, kung literal ni siya, dili ni makapanalangin na to. But when we talk about present truth, karon, di ta maghisgot sa kagahapon, di po ta maghisgot sa ugma. Kay kung hisgutan na to ni siya sa perspectives kagahapon, ay natural, uhawon si Jesus, kay naaman siya sa krus, gibitay siya, nyawa siya kainom ng tubig. Wala na impact sa tuwa, di na makatabang. But when we talk about present truth, unsay mahimo sa atuan ni ini, unsa may pasapot aning giuhaw ko spiritually. Anybody who identifies to the death of the Lord Jesus Christ, anybody who identifies to the process of the death of the Lord Jesus Christ that He experienced in the cross, uhawon yun. Sa may mong uhawon? Uhawon kas tubig. Unsa man nga tubig? Buhing tubig. Di ka na masatisfy og tubig na ordinaryo. Di na ka masatisfy mga igsunog. Buhing tubig. Di mo ni literal po nga tubig. Di po literal nga kauhaw. Unsa man nga kauhaw sa isultis Bible? Blessed are they who thirst after God's righteousness, for they shall be filled. Kung uhawon ka sa pagkamatarong sa Ginoo, mapuno gyud ka. Nakahinumdum ko ba? Sa ako nang i-share sa inyo atong Binisanto. Kining mga atlet, usar gyud pangutana ani nila. Ngayon sila mudua pa ka, labi na gini mga boxer ba. Nya nay usa ka boxer nga ang record 40 na kadua, why pildi? Unya nay batan-on nga boxer nga ang record niya 20 pa lang kadua o 15 pa lang kadua. Pero wa gyapon pildi. So siyempre ari yung ka sa 40 na kadua, ka eksperyensyado na. Pero tingala ka pag duwa pildi to na kadua 40 ba? Ika eksperyensyado mo to siya, kano napildi mo to siya. Kana mga coach, mga igso, mga tana na. Ano na sila. Sigurado dyan ka mo duwa karon. O coach, saman, napakay gutom. Gigutom pa ka? Kasi kasabot mo na mo ingon ng mga coach, gigutom pa ka, gigutom pa ba ka nga mudaog? Kaya kung wak na ka gutma nga mudaog, piltihon dyan ka, mga gitawag na mga igso, young lions.
Piltihon juga na nakaduwa lang ka 15 ka 20. Ano man ka na nakaduwa ka 15 ka 20. Uhaw pa kay na. Uhaw pa kay na para madato. Uhaw pa kay na nga makakreate itong pangalan. Ikaw, establish na kay ka. Wala kay kagutom. Sa atong relationships, Ginoo mga igsoon, kung gusto kang consistent ka mo flows dominion, consistent kang mo flows authority, wisdom, ug magpuyo sa estados grasya, kinahanglan sa atong kinasuluran, naagyod ang kauhaw. Naagyod ang kauhaw ba? Nga naman, kung di na nimo pakanon ang imong kauhaw, uhawon ka sa laing butang. Pero lipay kay kunin yung mga igsoon, kay gitagaan yung panahon, ang Ginoo. Nagyo may panahon ba para sa Ginoo? Kaya ang tao nga nag-uhaw sa kwarta. Ang tao nga nagyo sa kwarta. Kuha ko ninyo. Kung uhaw kay kas kwarta, unsay gisulti sa Bible, you cannot serve God and money at the same time. Di na nimo pwede dunganon. Nagyo masakripisyo diha. Kuha ko ninyo mga igsoon. So kung naa ang imong kauhaw sa mga espirituhanong butang, naa imong kauhaw sa presensya sa Ginoo, naa imong kauhaw sa pulong sa Ginoo, giyahan gyud kaniya, healthy kay imong pagtubo. Maunay ikalima ka portal mga igsoon kung gusto kang ma-realize ang imong true identity. Number 6. Palikog basa, John chapter 19 verse 30. John chapter 19 verse 30. Usa sa nadawat ng Hesus ang suka, pingon siya, hingpit na, o giduko niya ang iyang ulo, o gitugyan ang iyang espiritu. Palikog basa sa English. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. So exultin Jesus, it is finished. Tapos na. Malikon ako sa tanang naka-identify sa iyang kamatayon sa krus. Makasulti yun. Susama ni Jesus nga moingon, natapos na. So may natapos. So may natapos. Kasi natapos mga igsoon, ang kaluwasan, humana. Kasi isulti sa Isaiah 46, He sees the end from the beginning. Nakita na niyang katapusan, diha pa lang sa sinugdanan. Paligro ko kung basa na yung scripture, ipabasa sa inyo ha. Revelation chapter 13 verse 8. Revelation chapter 13 verse 8. O pagasimbahon siya sa tanan nga nagapuyo sa yuta. Kansang mga ngalan wala ikasulat sugad sa pagpukod sa kalibutan. Pabasahon sa kinabuhi sa kordero nga gihalad. Sa kordero nga gihalad, palikog basa sa English, King James, kinsa to na King James diha. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose name are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Slain. Usbag basa, slain. Slain from the foundation of the world. Slain from the foundation of
the world. Kano sana slain ang lamb? Kano sana slain? Balik ko basa sa English, balik ko basa balik. 13:8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose name are not written in the book of life of the Lamb, Okay. slain from the foundation of the world. Slain from the foundation of the world. In other words, the lamb that was slain before the foundation of the world. Ang karnero, ipatay na. Sa wala pang pundasyon aning kalibutan na. Okay? Akong basahon na, akong basahon rin. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 verse 3. For we which have believed do enter into rest, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Nahumana ang buluhaton. Ang buluhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi, humana. Sa wala pang pundasyon sa kalibutan, nganuman, unsay gisulti sa Bible, nakita na niya ang katapusan diha pa lang sa sinugdanan. Nagsabtan ko ninyo anak mga igsoon. So ang kaluwasan humana. Wala pa gani si Jesus Christ magpakamatay sa krus sa espiritu humana. So unsa man to nahitabo sa Calvary? Manifestation sa complete work nga dugay na niyang gitapos before the foundation of the world. So katong nahitabo sa Calvary, it was just a manifestation of the complete work of God. Potong miingon siya, natapos na ang imong kaluwasan ug akong kaluwasan. Sayo nang kawa patamataw humana ang imuha ug ako ang kaluwasan. Wa pa ka mataw, ikaw ug ako gipasaylo na. So anybody who identifies to the death of the Lord Jesus Christ, makasabot gyud sa punto nga miingon siya natapos na ang tanan. Kuha ko niyo mga igsoon. Palihog ra ko sa kung ablis inyong Bible, na ako'y katapusang verse ibasa sa inyo ha. Ecclesiastes chapter 3. Binisaya, palihog kong basa, Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Binisaya ha, palihog kong basa. Gihimo niya ang tanang butang nga matahong sa iyang panahon. Ibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa ilang kasing-kasing. Ngani aron ang tao dili makatugkad sa buhat nga nahimo sa Dios. Gikan sa sinugdan bisan hangtod sa katapusan. Palihog kong basa ko sa Jesus balik, Brad. Nakita ko ang kasakitan nga gihatag sa Dios sa mga anak nga lalaki sa mga tao aron sila pagabansayo niini. Jesus na siya? Tres Gs. Ecclesiastes. Laing Bisaya, palihog kong basa. Tres. Tres Gs. No, sayop ko, sorry. Palihog kong basa sa versikulo 15. Tres. Ipon. Oh, 3. Katong diha sa kaning panahon Kadtong diha sa kanihing panahon, o kana nga umalabot pa ug kana nga umalabot pa, diha man sa kaning panahon diha man sa kanihing panahon, o ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. sayo pagkasulti, palihog kong basa. 15 na iba kong Bisaya diha, palihog kong basa, versikulo 15. Diha, palihog kong basa. Ang tanan nga nahitabo karon o sa umaabot nahitabo na kaniadto Ala, tanawa oh. nahitabo na kaniadto Palihog kong basa. Basa, kuskag basa, Brad. ang tanan nga nahitabo
ang tanang nahitabo karon O sa umaabot. og sa umaabot Nahitabo na kaniadto. nahitabo na kaniadto. Hala, sa ato pa dugay ra natapos ang tanan. Dugay ra. Sige, sultis Bible, ang nahitabo karon o ang mahitabo sa umaabot, dugay rang natapos sa kaniadto. Balik ka rang ubasa, Brad, para madunggan gistanan, Brad. Ang tanan nga nahitabo karon o sa umaabot. Nahitabo na kaniadto. Hingitan sa Dios nga makabalik-balik pag kahitabo ang nahitabo na. Diya lang. Grabe no. Ang nahitabo karon og nahitabo sa umaabot, dugay na nahitabo sa kaniadto. Sa ato pa humana tanan. Muna ang Ginoo mga igsoon sa ako nang gikaingon, kung nasa'y sugdan sa imong kinabuhi, pasalamati siya. Nganuman, kung nasa'y sugdan sa imong kinabuhi, pasalamating Ginoo. Nganuman, kay dugay ra na nahuman. Lahi ang Dios. Usbon ako, lahi ang Ginoo pag naa say sugdan. Pag naagani say sugdan, nagpasabuta nga dugay nang natapos. Ang tao, pag naa say sugdan, kinahanglan pa niya tapuson. Hello, nasabtan ninyo mga igsoon? Ngano nakasulti man ko ana. Unsa gisulti sa Ginoo? He sees the end from the beginning. Nakita niyang katapusan, diha pa lang sinugdanan. Wa sad siya moingon nga nakit-an niyang katapusan. Wa sad siya moingon nga nakit-an niya sinugdanan. Wa sad siya moingon nga nakit-an ra nako ang katapusan. Nakita niya ang katapusan, diha pa lang sinugdanan. So muna miingon siya sa Isaiah 46, walay parihas nako. Wala, ngano man. Siya ra may Dios nga kung nasa'y sugdan, dugay rang natapos. Ang gitagaan kas Ginoo og tindahan nga gamay, pasalamating Ginoo kay dugay ra nang nadako. Amen. Tagaan kag negosyos Ginoo, pasalamating Ginoo kay dugay ra nang ni boom. Amen. Ang wa mo boom diha ang imong utok. Mo na nadugay nag buto imong negosyo. Ano man? Wa man mo buto imong utok nimo, mo makita ang kinatibuk ang planos Ginoo sa imong kinabuhi. Sige magkagunahuna nga kini magong pangalagat sa Ginoo kinahanglan ta magantos tangtanga na sa imong uon nimo. Hallelujah. It is finished. Unsay pasabot ana it is finished? Unsa pay dugay ra na human ang kaluwasan? Unsa pay pasabot ana? Dugay ra natapos imong kasakit. Dugay rang natapos ang imong kasakit, dugay rang natapos ang imong kalisod, dugay rang natapos ang imong pagkaulipon, dugay rang natapos ang imong pagkaproblematik, dugay rang natapos ang imong sakit o imong kasakit. Kung naay ending, pasalamating Ginoo, kay naa na ko'y bag-ong magsugod sa imong kinabuhi. Ha? Ikuha ko niyo mga igsoon? Kung naay chapter nga mahuman, na po'y laing chapter nga magsugod sa imong kinabuhi. Mura gina makahatag nako paglaom mga igsoon. Say sakit kay sa nang tan-aw nimo ba? There is some things bitaw, some experiences sa imong kinabuhi bitaw nga moabot nga makaingon ka ba nga mura na gyud ka gilusnuan bitaw sa kalibutan. Pasalamating Ginoo. Mura bitaw nahugno na gyud kalibutan sa imo. Pasalamating Ginoo. Ngano man mulabay ra na siya. Kaya pinakanindot ikaligog dagat mga igsoon. Usbon ako ha. Ang pinakanindot iligog dagat ka naging iniguman sa bagyo. Kaya pertikin ng linawa. Sure gyud ko ana nga linaw kay dagat ana. Di gyud ko magduha-duha ana. Wa gyud bawd ana. Ano man? Linaw man. Ay kalimot. Ang kinabuhi season. Nagingon nila mga igsoon no? Kanang kanta bitaw nila nga gulong ng palad. Grabe, no? Ang buhay ay gulong ng palad. Pag abot sa gulong sa babaw, dukduka dayog lansang para di na hunaok. Lansang na. So sa tanang, nagkalisod-lisod ron, pasalamating Ginoo. Ano man? Kaya kanang imong kalisod nimo, dugay ra nang natapos. Sa mga tao po nga nag-enjoy og mais panalangin, ayaw gyud panghambog. Ngano man? Kay kanang imong kadator natapos po na.
Ayaw yung panghambog. Mo na mga igsoon, moingon ko, pinaka the best safety net sa kinabuhi. Humility. Low profile. Nga naman, panahon nga panalanginan kas Ginoo, daghan kaayong grasya nga material things. Paubos juk maayo, paubos gyud. Ano man? Kay kumukuyog po kas lupad. Inigtuyok sa gulong ng palad. Balik yung kasubos. Pero naa ka sa ubos, pero momente, bisag ipanalanginan na kagmay sa Ginoo, parehas kang Brad Albert, kung pangutanon ka, Brad, ganun panalanginan, kasi dili ni ako, Brad, iyahan ni sa Ginoo. Kana siya. Wala Brad Albert, oh. Kailan mo, Brad Albert, kaniadto, makaingon mo, grabe yung pamuhat sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Muna maingon ko mga igsoon, dugay rang natapos ang inyong kasakit o inyong kalisod. Dugay rang natapos ang imong kaluwasan o akong kaluwasan. Mauna ang ikaunom ka portal in realizing our true identity. Ikapito, Luke 23 verse 46. Katapusan na lang yun. Luke 23 verse 46. Luke 23 verse 46. Alay ko basa? O iya, sa pusok ng tingog, isinggit Jesus, babahan, tugan ko, ang imong mga kamot, ang akong espiritu. Huwag siya makasulti, ini, namatay siya. Kung gusto ka nga madali ang imong pagsulay. Kung gusto ka nga madali ang imong pagsulay. Kung gusto ka nga madali ang imong kasakit. Surrender na yun, buntag pa. Nagay kasakit nga giagian, grabe kayong kasakit, grabe kay tanan, di nimo masabtan nga pagsuway. Ingdang Ginoo, surrender na ko nimo tanan. Unsa nahitabo ni Jesus pag surrender niya? Patay siya. Pagkamatay niya, gilubong siya, paglubong niya, nabanhaw siya. Nganong nadugay man ang atong pag-identify sa pagkabanhaw ni Kristo. Nganong nadugay man? Kay dugay man tang namatay. Nang luwa mamantas naglansang nato. Nalansang imo sa kakamot, ay imo sa kakamot, wa man malansang. Kunay mo duol mo imo pamanta paruson. Sa duol din na. Wa para man malansang ni sa kamot ako. Hangtod yun is katapusan. Kita mo mga igsoon. Nalansang na mo doon kamot, nagsige pa yung kagpagulbol, na mo doon mo imo pagyuluan. Grabe yun ba? Gusto ka nga madali ang imong pag-experience sa imong true identity. Gusto ka nga madali ang imong pag-experience sa resurrection life. Gahom sa pagkabanhaw. Gusto ka mo experience sa imong true identity nga wala mailawom sa balaod. Bawo mo kung sa keyword? Amahan. Surrender na ko. Ako espiritu diha nimo. Surrender na ko mo tanan Ginoo. Kana mitong surrender gyud gagikan gyud sa imong kasing-kasing. Pag i-surrender na ganin nimo sa Ginoo ay nagyud kag apil-apil. Say magbuot pa mangunta nay mahitabo sa kinabuhi man ang buntag na di mo ganahan. Ni surrender na kapag buntag niya, na nahitabo pag udto, unya wa ka ganahi. The fact nga gisapot ka, nagbuot lang ka gihapon, o kung sa'y mahitabo sa imong kinabuhi. Sa ato pa, ang imong pag-surrender sa buntag, dila rato, lip service rato, nga naman, gusto mo yapon mo lubago ng pagpahitabo sa imong kinabuhi. Ang tao nga nagpuyo sa state of surrender, wa na siya nakitang good, wa na po siya nakitang evil. Tanang butang nga iyan nakita sa iyang experience, all of it are neutral. Depende sa imong interpretation unsay kinabuhi. Ang tao nga nagpuyo sa estado sa gitawag na kog surrender, nagpuyo sa estado nga nagpasalamat sa Ginoo. Lord, salamat sa uwan. Salamat sa bagyo. Salamat sa pagsulay. Salamat Ginoo
Ngawa na ko'y bana. Salamat, Ginoo. Ngawa na ko'y asawa. Salamat, Ginoo. Sa testing akong gi-go through karon. Salamat, Ginoo. Salamat, salamat. Bisag di na ko masabtan, Ginoo. Salamat gyapon. Kay kung kamao ka mo pasalamat, later on masabtan ra gyud nimo nganong miagi ka anak ng mga experience and conditions kinabuhi. Kung gusto ka madali ang imong pag-realize imong true identity, kung gusto ka maka-experience sa resurrected Christ, karon dili unya. Unsay keyword? Father, I surrender everything to you. And surrender means, alas katapusan, surrender means acceptance. Acceptance of what is. With no judgment, no label. Wa ka mo judge. Wa ka mo label of what is good, that is evil. Wa kay mental judgment. Gisurrender nimo tanan sa Ginoo. Ginoo, bahala ka. Take charge ang kinabuhi. Giyahi ko, Ginoo. Salamat. Unsay ako agian aning adlaw, Ginoo. Manindot og bati. Salamat. Kay sa imong mata, Ginoo, tanan nindot. Sa ako ara gining mata, Ginoo, ang bati. Pero sa imuha, Ginoo, kay imo kung gipaagian ni na kay tuyo. Amen. Surrender, Ginoo. Surrender tanan ta. Surrender ta tanan sa Ginoo. 7 portals in realizing our true identity. Di nimo ma-realize imo true identity kung number 1 pa lang mga igsoon, di na to ma-practice ang forgiveness. Praktiso na tong forgiveness para maka-experience ta o magpuyo ta sa estados grasya, estados panalangin, estado sa presensya o gahom sa Espiritu Santo. Manindog ta na sa pagtapos. Father God, salamat kay sa imong kaayo, salamat kay sa imong mensahe nga imong gipaabot kanamo nining kabuntagon. Salamat kay Father God nga padayon ka namuhat namo, padayon ka nakiistorya sa tagsa-tagsa kanamo. Salamat kay Amahan nga ikaw mo inahimaya diri kanamo. Father, we bless your name, we give you thanks. Amen and amen. Saan mo naputkan ang bangs niyo? Ang bangs niyo? Uy, wala! Dali-dali! Dali-dali! Hi! 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 Oh, arti naman idali. Uy, arti na tayo.